Kaya po pala maamo, kaya pala mabait ang mga world leaders kay PBBM, kasi po mga kaistorya nakikinabang sila kay Pangulo. Kasi po pala mga kaistorya, itong mga bansang ito na binabanggit natin, mga mayayaman at makakapangyarihang bansa po yan sa buong mundo. Kaya pala ganon, kasi kailangan pala nila ang Pilipinas. Kailangan pala nila ngayon si Presidente BBM. Bukod sa nakikinabang sila, meron pala si PBBM na ginawa at patuloy na ginagawa na kumbaga mga kaistorya maituturing na kumbaga utang na loob nila sa presidente natin. Yun yung pinakikinabangan nila ngayon mga kaistorya na ginagawa ni PBBM. Yan po ang pag-uusapan natin. Paki-share naman po at paki-like. Huwag po tayong magpatumpik-tumpik mga kaistorya. Umpisahan natin agad. Sana malaman ito ng ating mga kababayan kasi napakaganda po pala mga kaistorya ng ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Palakihin ko muna ito para mabasa din po naman ninyo. Ito po mainstream ito legit po talaga. Ang sabi po sa title, Why the US could get drawn into a conflict in the South China Sea. So usapang seguridad pala. Ang binabanggit pala rito Amerika, Pilipinas at saka po pala ang China. Ito ay related doon sa topic ko kaninang umaga na ang Pilipinas ay bantay sarado na ng Amerika. Pero hindi ito yung pupuntuhan natin mga kaistorya. Bagaman sa title pa lang napakaganda na. Parang ang sarap na sa pakiramdam, di po ba? Pero hindi yan. Ang pupuntuhan natin, yung pinakikinabangan ng mga world leaders na ginawa ni PBBM. Kaya maamo sila sa Pangulo natin. Nandito yan sa ibaba. Ang usapin, South China Sea. Ano po mga kaistorya? Sige, baba natin. Ang sabi po dito mga kaistorya, itong paragraph na ito, gaining control of the South China Sea is about food, oil, and power. An estimated 1/3 of global shipping passes through its waters. It is a vital fishing ground on which millions of people depend, and it contains vast oil and gas reserves beneath its seabed. Akala ko ba Juan Historiador may ginawa kamo si PBBM na pinakikinabangan ng mga bansa sa buong mundo? Wala namang mababasa diyang ganon. Teka lang mga kaistorya, ganito yan. Ang ipinapaliwanag dito ni NBC News mga kaistorya, pag nakontrol mo ang South China Sea kung saan dyan nakaharap literal ang West Philippine Sea na siyang exclusive economic zone natin, pag nakontrol mo yan, kontrolado mo na yung mga pagkain, food security, food supply, oil, crude oil yan, mga kaistorya. Yan yung nagbibigay ng power sa mga sasakyan, sa mga power plants at sa mga factories. And power, an estimated na 1/3 of global shipping passes. Ibig sabihin mga kaistorya, trade route. Yung trade route na yon, yung mga barkong naglululan ng mga pagkain, mga crude oil, at iba't iba pa, mga kaistorya, dumadaan dyan sa South China Sea. Ikomo, eto na, ang foreign policy ni PBBM nag-shift, nag-pivot, kasi yung nakarang administrasyon pro-China. So, kung baga, mga kaistorya, dominante ng presensya ng China dati ang West Philippine Sea at kabuuan ng South China Sea. Pero nang naging presidente si PBBM, nag-iba ang ihip ng hangin, nag-iba ang sitwasyon. Eto na ngayon mga kaistorya, yung mga bansa sa buong mundo na kakaba-kaba na baka makontrol ng China ang South China Sea. Pag nangyari yun, barado ang daloy po ng shipping lanes, mga kaistorya, yung daloy ng mga barkong pangkalakal ng maraming bansa sa buong mundo. Ang mangyayari ngayon, mga kaistorya, kung hindi siguro mapipilay, baka mababalda ang ekonomiya nila. Bakit? Trade route nga po, mga kaistorya. Ang ekonomiya, malaking bahagi niyan, umaasa po sa trade. Ngayon naiintindihan po ninyo mga kaistorya na yung ginawa ni PBBM, sa madaling sabi, yung foreign policy ni PBBM na naging pro-America, na kinabang ang buong mundo, kasi nga po mga kaistorya,
Yun pong mga makakapangyarihang bansa at mga mayayamang bansa sa buong mundo, nakaalyado rin naman natin, lumakas po ang presensya dito po sa buong South China Sea at nagsasagawa pa nga po mga kaistorya ng tuloy-tuloy na pagbabantay. Literal mga warships pa nga po ang pinapadala nila. Yan yung nakalagay doon sa content ko kaninang umaga. Ngayon naiintindihan natin ano ho, kaya pala maamo ang mga world leaders. Kumbaga parang ang sinusuyo nila ang presidente natin ngayon. Kasi kung ang presidente ng Pilipinas ngayon kikiling at papanig sa China, mangangamba na naman sila, malalagay sa alanganin unang-una na ekonomiya, yung trade at seguridad ng buong mundo. Abay, ang dali naman palang unawain. Ano po mga kaistorya, basta na ipapaliwanag lamang ng maayos. Ito pa, dagdagan pa natin para mas maging malinaw. Ang sabi po, ito si PBBM mismo ang nagsabi nito mga kaistorya. Safe passage in South China Sea benefits the entire world. Wow! Yung ligtas ika na daanan ng mga barkong pangkalakal, ano po, dyan sa South China Sea, nakikinabang ang buong mundo. Kaya yung foreign policy ni PBBM, nakikinabang ang buong mundo. Kaya hindi nakakapagtaka kung itong mga world leaders, maamo, mabait kay PBBM at sinusuyo nila yung presidente natin ngayon. Ang linaw po. Ano po, mga kaistorya, basahin natin. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Tuesday, kailan ba ito ni PBBM sinabi? March 13, 2024. Ang sabi dito mga kaistorya, stressed the importance of safe passage in the South China Sea, saying a free and open waterway benefits not just the Philippines but the whole world. Alam yun ng mga bansa sa buong mundo. Sige, huwag silang kumilos. Huwag silang kumampi sa Pilipinas pag hindi na kontrol ng China ang South China Sea. Pwede niyang barahan, mga kaistorya, yung Strait of Malacca. Yun po mga kaistorya, yung mga barkong pangkalakal na galing po sa Mediterranean Sea. Pag Mediterranean Sea, mga barkong galing po sa Europe. Dadaan po mga kaistorya dyan sa Red Sea at maging dyan sa Gulf countries, dyan sa may Strait of Hormuz, mga kaistorya, dyan sa Indian Ocean, lahat yan dadaan po mga kaistorya. Even yung galing sa Africa, dadaan yan dyan sa Strait of Malacca, dyan sa may Malaysia, ay pwedeng barahan yan ng China. At maging itong daanan po mga kaistorya ng trade route, galing naman sa Pasipiko. From America, mga kaistorya, West Pacific, from Australia, papasok sa Luzon Strait sa may Basi Channel, pwedeng barahan din niya ng China kung makontrol niya ang South China Sea. Hindi nga talaga papayag ang mga bansa sa buong mundo, mga mayayaman at makakapangyarihang bansa pa sa buong mundo. Kaya nga global dominance po mga kaistorya ang target ng China. Kaya nga maraming bansa ang aangal. Kukuyugin ng China dyan mga kaistorya. Kaya nga ito na, Como naging pro-America ang presidente natin ito ngayon, lumakas ngayon ang seguridad mga kaistorya at ang presensya ng mga kaalyadong bansa natin sa West Philippine Sea at sa kabuuang South China Sea. Bantay sarado na ngayon. Pornada ngayon ang plano ng China. Asar na asar ngayon ang China. Naging malaking tinik po sa lalamunan ng China ang presidente ng Pilipinas ngayon. Kaya naiintindihan natin kung bakit ang China, mga kaistorya, kumikilos para mapatalsik ang presidente natin. Kaya naiintindihan natin kung bakit din itong mga pro-China kumikilos din para pabagsakin yung administrasyon. Ganun pala yun. Mga kaistorya. Ito pa, alam nyo ba, itong sinabing ito ni PBBM na, isipin ninyo kung gaano kalaki itong trade na dumadaan dyan, napakalaki pala mga kaistorya. It has to be recognized that the South China Sea handles the 60% of the trade of the entire world. 60%. So it's not solely the interest of the Philippines or ASEAN or of Indo-Pacific region, but the entire world.
Okay, linaw na, di ko na kailangan pang ipaliwanag, ano, kumbaga sa sasakyang second hand na bibilhin mo, sabi nga, as is, where is na eh. Di mo ba, mga kaistorya? Eto pa, alam nyo ba, na mismo ang German Chancellor, mga kaistorya, ano ho, sinang-ayunan po yan. Alam nila yan. Oo. It's not solely the interest of the Philippines or the Association of Southeast Asian Nations or the Indo-Pacific region, but the entire world. It is all our interest to keep it a safe passage for all international commerce that goes on in the South China Sea. Ang may sabi niyan, mga kaistorya, ay ang German Chancellor na si Olaf. Olaf, ano bang pangalan, apelyido nito? Nakalimutan ko na po, mga kaistorya. Basahin ko dito sa ibaba. Ito yung title, mga kaistorya eh. Ayan, German Chancellor Olaf Scholz. Kung ewan ko kung tama ang pronunciation ko, kahinaan ko talaga yan, mga kaistorya. Yan yung title. Ito ay binalita noong March 14, 2024. Gaano ba kalaking halaga yung trade na yun na binabanggit? 60% ba naman ng global trade dumadaan pala dyan? Ito yan, no? The 5.3 trillion question, how South China Sea tensions are rewriting global trade rules. Ganun pala yun kalaki. 5.3 trillion pesos, aba, biglang yaman ang China noon, bigla po mga kaistoryang mauungusan na, matatalo na niya ang Amerika noon. Hindi naman papayag ang Amerika noon, kaya pala gumagawa din ng hakbang. Unang-una na ang Amerika, mga kaistorya. The economic implications are substantial. An estimated 5.3 trillion worth of commercial goods transit the South China Sea annually, making, pansinin po ninyo ito, making any disruption. Pag sinabi mong disruption, mga kaistorya, pagkaantala, pagkaabala. Bakit? Maantala o maaabala. Kasi kung makontrol lang China yan, maaari niyang harangan yung mga binanggit ko po sa inyo kanina na daanan ng mga kalakal papasok ng South China Sea, ang Strait of Malacca at saka po, mga kaistorya, ang Basi Channel or ang Luzon Strait. Making any disruption a potential catalyst for global economic instability. Imagine ninyo itong kaguluhan sa Middle East, mga kaistorya. Strait of Hormuz pa lang ang binarahan ng Iran. Tingnan ninyo kung anong implikasyon, kung anong epekto. Papalo ang gas at ang diesel, mga kaistorya, gasolina at diesel, sabi sa balita, mahigit 100 pesos. Imagine niyo kung gaano kabigat yan. Ang mga bilihin, sigurado tataas, pati na po pamasahe, pati na kuryente, pati tubig, lahat yan apektado. Strait of Hormuz pa lang. Ang binarahan, mga kaistorya, may nakausap nga ako driver po ng Grab, kotse, halos ayaw nilang bumiyahe. Kasi minsan daw may time, itong biglang pagtaas ng gasolina, bumiyahe siya. Pero yung kinita niya, kulang pa sa panggas. Kita ninyo kung gaano naapektuhan tayo. Buong mundo yan, mga kaistorya, hindi lang Pilipinas. Ang nakakalungkot, may magsasagawa pa ng transport strike. Anong aawain ninyo? Anong sisigawan ninyo? Gobyerno? Hindi kasalanan ng gobyerno ng Pilipinas yan. Ano bang klaseng mga utak ng mga Pilipino? Pambuong mundong krisis po yan. Hindi ginusto ng gobyerno ng Pilipinas na mag-year ang Iran, Amerika at Israel. Ano ba naman kayo? Anong pinagagagawa ninyo? Kaya ang bigat tuloy ng pag-unlad ng Pilipinas dahil mga kapwa natin Pilipino, problema natin Imagine ninyo Strait of Hormuz pa lang ang binarahan. Ano pa kaya kung Strait of Malacca at saka po ang Luzon Strait ang barahan ng China? Ay di lalo na baka triple ang nangyari, mga kaistorya, na krisis ngayon. Na-imagine po ninyo? Na-imagine ninyo ngayon kung gaano kagaling, kung gaano kaganda yung polisiyang panlabas na ipinapatupad ng presidente ng Pilipinas ngayon. Di ba? The real impact of escalating tensions extends beyond hypothetical scenarios. It manifests in the immediate cost of uncertainty that are already reshaping global commerce patterns. Isipin po ninyo ito. Yung Shoal, Scarborough Shoal, may water cannon incident, Second Tomas Shoal,
Nandyan yung sentro ng tension. Saan yan? Atin yan. Kung bakit mga kaistorya, no? Natutulungan din tayo nitong mga world leaders eh. Why? Kumbaga, nakikinabang sila sa pulisya ni PBB. Nakikinabang din tayo sa kanila kasi ito ngayon ang West Philippine Sea. Talagang todo bantay. Karagatan ng Pilipinas. Kalupaan ng Pilipinas. Himpapawid ng Pilipinas. Bantay sarado na ng mga kaalyadong bansa natin. Pangunahin na po ng Amerika. At nagpapasalamat po tayo doon, mga kaistorya. Tingnan niyo itong mga trade. Yung laman ng mga barkong pangkalakal na dumadaan dyan sa karagatan pinag-uusapan natin. May mga pagkain, may textiles, may electronics, may automotive, may propane, yung LNG. Yung pangluto natin, manufactured goods, at saka crude oil. Yan yung mga produktong dumadaan dyan. Isang linggong magkaroon po ng delay dyan dahil halimbawa ay binarahan ng China. Worldwide crisis po yan, mga kaistorya. Sigurado yan. Ngayon, naiintindihan po ninyo kung papaanong itong mga world leaders, mga bansang binabanggit natin sa buong mundo, nakikinabang sa foreign policy ni Presidente BBM. Unang-una na mga kaistorya, na nagpupurso, mga kaistorya, na naging maamo sa Pilipinas, Amerika eh. And speaking of Amerika, ito. Itong bilateral security dialogue na ito, mga kaistorya. Sinaksihan po yan, pag-uusap yan. Espesyal na pag-uusap, mga kaistorya. Seguridad, usapang pansiguridad. Espesyal na pag-uusap ng Pilipinas at ng Amerika kasama ang mga bansa sa buong mundo. Ang topic, ang pinag-usapan, South China Sea. Karagatan po natin. Included po doon. Anong sabi rito? The meeting, yung naka-highlight the meeting held with counterparts from Australia, Estonia, Greece, Japan, the Netherlands, Romania, the United Kingdom, mga mayayamang bansa yan, and others convened over 35 countries to discuss maritime security issues of shared concern. See? Legit ito. Pinakita ko na ito po kanina mga kaistorya umaga sa content ko. Website po ito ng Amerika mga kaistorya US Embassy in the Philippines. Ang sabi, joint statement on the 4th Philippines-United States bilateral maritime dialogue. Ganda di ba mga kaistorya? Ito pa, doon sa bilateral dialogue na yon mga kaistorya, ito, may petsa po ito, tingnan muna natin petsa. Ito ay kwan din website din ito ng Amerika, US Embassy in the Philippines. Yan, joint statement on the Philippines-United States bilateral strategic dialogue. May petsa po na February 17, 2026. Mutual Defense Treaty. Ito yung dati ng South China Sea hindi included. Hindi included po, hindi kasama sa Mutual Defense Treaty. Kasi ang original na Mutual Defense Treaty, mga kaistorya, ay mainland lang ng Pilipinas at saka po Pasipiko. South China Sea hindi kasama. Si PBBM nagsalita, baguhin, ripasuhin, idagdag ang South China Sea, nakinig ang Amerika, bumait ang Amerikano sa Pilipinas. Isipin po ninyo, taas-taas niya ng Amerika. Si Donald Trump nga, laging taas noo eh. Pag naglalakad yan, Amerika yan eh. Itinuturing na leader ng buong mundo pero napahinuhod ni PBBM. Idinagdag ang South China Sea sa teksto ng Mutual Defense Treaty. Ito yan, babasahin ko yung naka-highlight po. Legit ito dahil nakita nyo naman mga kaistorya, ito po ay website po ng gobyerno ng Amerika. Ang sabi, Philippines and US officials reaffirmed both countries' commitment to the 1951 United States-Philippines Mutual Defense Treaty, the founding document of the alliance. They also reiterated that the MDT extend to armed attacks against either country's armed forces, aircraft, and public vessels, including those of their coast guards anywhere in the Pacific, including the South China Sea. Sinong nakagawa niya na presidente ng Pilipinas? Mula nang nagkaroon ng kasarinlan ang Pilipinas, mula nang naging malaya tayo sa pananakop ng mga dayuhan, at mula nang nagtatag tayo ng pambuong bansang gobyerno ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at mula nang magkaroon ng presidente ang Pilipinas from Commonwealth government hanggang ngayon, hindi lang Commonwealth government nga mga kaistorya, simula pa sa Katipunan kay Emilio Aguinaldo,
Mula kay Emilio Aguinaldo na presidente unang-una ng Pilipinas hanggang ngayon, si PBBM lang ang nakagawa niyan. Ganyan kagaling ang presidente natin ngayon na patuloy naman na sinisiraan ng kapwa natin Pilipino. Nakakalungkot. Pwede ba ma-appreciate na lamang po natin ang ginagawa ng presidente natin? Napakagaling. Suportahan natin, gobyerno natin, presidente natin. Huwag naman nating pabagsakin. Tapos makikita pa natin sinusuportahan ng iba nating kababayan, ang masakla pa, ang nakakalungkot pa, elected official pa at mataas ang posisyon, China. Wow. Saklap, no? Mga kaistorya, ang saklap. Ano po? Ito pa, PH, US, seek enhanced defense ties, stable, secure, Indo-Pacific. Foreign policy ni PBBM. Hindi lang South China Sea, hindi lang Southeast Asia. Pag binabanggit mo kasing South China Sea, tumutukoy lamang sa eksaktong rehiyon ng Southeast Asia. Pero pag pinalawak mo pa at paaabutin mo sa Pasipiko sa may Africa at sa Pasipiko sa may Amerika, Indo-Pacific region yan. Pero mas malawak pa doon, higit doon. Ang sakop ng pakinabang ng foreign policy ni PBBM. Buong mundo. Yan, mga kaistorya. Dagdag pang balita bago tayo magtapos, bilang ng mga Pilipinong gusto ipagtanggol ang West Philippine Sea tumaas, sabi po ng Philippine Coast Guard. Totoo yan. Dito daw po yung buong detalye, sabi nila. Ito si Radyo Pilipinas. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga Pilipino. Pakiano po yung kuhanin nyo yung admin ng Radyo Pilipinas. Wag pong masyadong magmadali. Itong Radyo Pilipinas, mainstream ito na pag-aari po ng gobyerno natin. Sino bang tawag dito? Editor-in-chief. May editor-in-chief ba ang Radyo Pilipinas? Pakiano nyo po Wag na magmadali para makumpleto. Kasi yung professionalism po kasi. Tayo nananawagan sa kwan po ng Radyo Pilipinas. Okay, kasi mapipintasan po kayo, hindi maiiwasan. Anyway, okay lang. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga Pilipinong gustong ipagtanggol ang West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard on West Philippine Sea spokesperson, hindi na siya Commodore ngayon, Rear Admiral J. Tariela, mula 73% noong 2024, umakyat sa 84% ang bilang ng mga Pilipinong gustong depensahan ang West Philippine Sea. Kaya naniniwala kayo yung mga pro-China na politiko, malakas sa survey? Batay naman sa Pulse Asia Survey, 94% ang mga Pilipinong naniniwala na dapat ipagtanggol ang PCG transparency effort sa West Philippine Sea. Iba, mga kaistorya. West Philippine Sea, ito, boses na ito ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung survey, mga kaistorya, na kumbaga ay pabor sa mga politiko. Hindi. Okay, maniwala doon. Ang lakas-lakas ika na ganito, sureball nang mananalo sa 2028. Nung nakaraang presidential election, 2022, mga kaistorya 2021, 2022, lamog na lamog ng survey. Diba? Meron pa nga dyan, mga kaistorya. Diba? Huwag ko na lamang bangkitin yung kanyang pa-meeting di avance. Nako, talagang tadtad yung buong kalsada pagkahaba-haba. Edited. Talo pagdating ng pagkatapos ng eleksyon. Pero taas-taas nun sa survey. Kaya kayo huwag kayong naniniwala. Magkakaistorya, di ba? Dahil dito, pinapakita lamang aniya na epektibo ang kanilang ginagawang hakbang para sa tapatan ng agresibong kilos. Hindi ba? Mga Pilipino. Magpakatalino lang po yung mga Pilipino sa eleksyon. Kasi alam nyo, nakakatakot pag pro-China ang naging presidente ng Pilipinas. Paano ang seguridad natin? Ay nako, nakasalalay sa kamay ninyo ang mga kaistor, kagaganda. Anyway, nasa Panginoon naman ang lahat. Yung mga nangyayari, mga kaistor, sa mundo, itinakda na yan ng Panginoon. Mga kaistorya. Maraming salamat po sa inyong mga solid kaistorya. Higit sa lahat, maraming salamat po sa atin pong Panginoon. Shoutout po sa inyong lahat. Paki-share naman po at paki-like, mga kaistorya. Muli, ako po si Juan, historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Salamat sa Panginoon. Binigyan niya ako ng karunungan ngayon na naipaliwanag ko ng maayos sa mga manonood ang topic na ito na bagaman marami at komplikado ay nagawa po natin na maayos at matagumpay. Anyway, sa Panginoon ang lahat ng kapurihan. Po.